Kapag nagbago ang anyo ng pandiwa, nagbabago din ang kahulugan. Pero paano kung magkaiba ang lupang pinagmulan ng wika? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Judy May Antadeo Paras. At ako naman po si Erica Fritch B. Tagaan. At ngayong araw ay babahagi namin sa inyo ang aming nabuong pag-aaral na pinamagatang Paglalapi ng mga pandiwa sa wikang Bisaya sa Zamboanga del Sur at Siquijor, isang paghahambing. Ang wika ay hindi lamang daluyan ng salita, ito ay sisidla ng damdamin, kaisipan at kulturang bumubuo sa pagkakakilanlan ng isang pamayanan. Isa sa mga pinakamasiglang wika sa ating bansa ay ang wikang Bisaya, na malawak na ginagamit sa Visayas at Mindanao, kabilang na sa mga lugar na Zamboanga del Sur at Siquijor. Ayon kay Bacallia 2019, taglay ng Bisaya ang mas masayang sistemang panlapi at pokus ng pandiwa kumpara sa Tagalog, na patunay na pagiging dinamiko at buhay na buhay ng kultura ng mga gumagamit nito. Gayunpaman, marami sa mga pag-aaral tungkol sa paglalapi sa wikang Bisaya ay kadalasang nakatuon lamang sa isang rehiyon na madalas nakasulat pa sa wikang Ingles. Kulang ang mga paghahambing na pagsusuri sa pagitan ng mga lalawigang parehong Bisaya ang wika, ngunit may natatanging katangiang morpolohikal. Dito nakatuon ang pag-aaral na ito, ang tuklasin ang korpus ng mga salitang Bisaya mula sa iba't ibang domain, suriin ang paglalapi ng mga pandiwa batay sa pokus nito, at ihambing ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng paggamit ng panlapi sa Zamboanga del Sur at Siquijor. Sa pamamagitan nito, mas maunawaan natin kung paano ang usbong nagkakaiba at patuloy na nabubuhay ang ating mga wika sa iba't ibang lalawigan. Sa aming nabuong pag-aaral, meron kaming tatlong teoryang pinagbabatayan. Una na dyan ay ang variationist theory ni William Labov, taong 1966, ay nagpapakita na ang wika ay buhay, nagbabago at nakakaapekto sa ating lipunan. Sa konteksto ng Zamboanga del Sur at Siquijor, ang pagkakaiba ng lipunang kinalalagyan ng mga Bisaya sa dalawang lalawigan, maging mga antas ng edukasyon, interaksyon sa iba't ibang grupo at lokal na kultura ay maaaring magbunsod ng variation sa paggamit ng mga panlapi sa pandiwa. Dahil dito, makikita kung bakit nga ba may kaibahan o pagkakatulad sa ilang anyo ng mga panlapi kahit pareho silang gumagamit ng wikang Bisaya. Sa kabilang banda, itinaas naman ng domain theory ni Fishman 1970 ang ideya na nagbabago ang anyo at gamit ng wika depende sa larangan ng paggamit nito. Halimbawa na lang sa pamilya, paaralan, trabaho o pamahalaan. Maring makita na ang paggamit ng panlapi sa Zamboanga del Sur at Siquijor ay naiimpluwensyahan ng particular na domain kung saan karaniwang ginagamit ang mga pandiwa. Halimbawa, maaaring mas naganap ang ilang anyo ng panlapi sa domain ng pangingisda o agrikultura sa isang lalawigan kaysa sa kabila. Samantala, ang teorya naman ni Santiago 1985 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng struktura ng salita at proseso ng paglalapi bilang pundasyong morpolohikal sa wikang Filipino. Mahalaga ito sa pag-aaral sapagkat nakatutok mismo sa pagbuo kung paano binubuo ang isang pandiwa gamit ang iba't ibang panlapi na nagpapakita ng pokus tulad ng pokus sa tagaganap, pokus sa layon, pokus sa ganapan at pokus sa instrumento at iba pa. Sa pamamagitan ng teoryang ito, masusuri ang sistematikong paraan ng pagbuo ng pandiwa sa Bisaya sa dalawang lalawigang nabanggit. Narito ang batayang konseptual na aming gagamitin sa aming pag-aaral. Nasa itaas na bahagi ang wikang Bisaya sapagkat ang wikang ito ang pangunahing wikang ginagamit ng dalawang lugar na magiging sentro ng pagkalap namin ng datos. Nasa kanyang ibaba naman ay ang Zamboanga del Sur at ang Siquijor, ang dalawang lugar na kukunan ng mga impormasyon or datos na magagamit sa pananaliksik. Nasa pangatlong kahon naman ay ang corpus. Ang corpus na nagmula sa dalawang lugar na nabanggit. Sa baba naman ng corpus ay ang paglalapi. Dito na magsisimula ang proseso ng pag-identify ng mga datos. At kasunod ng paglalapi naman ay ang paghahambing. Dito may papakita namin ang resulta. Narito ang mga suliranin sa aming nabuong pag-aaral. Una, ano ang corpus ng mga salita mula sa iba't ibang domain? Pangalawa, ano ang mga makadiwang panlapi ayon sa focus? Pangatlo, mayroon bang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga panlapi sa iba't ibang lalawigan? Ngayon naman ay dumako tayo sa mga kaugnay na pag-aaral. Una na dyan ay ang Verbalization Affixes in the Limola Language, a Descriptive Analysis ni Agos et al. 2024. At lumalabas sa pag-aaral na ito na ang wikang Limula ay may tatlong uri ng verbalization affixes, mga unlapi, hulapi at convex
Apua nakatuon ang dalawang pananaliksik sa papel ng panlapi sa pagbuo ng pandiwa at pagbabago ng kahulugan. Gayunpaman, mas malawak ang kasalukuyang pag-aaral dahil hindi lamang ito naglalarawan ng sistema ng paglalapi, kundi sinuri rin nito ang pagkakaiba at pagkakatulad ng paggamit ng panlapi sa dalawang magkaibang lalawigan na parehong gumagamit ng wikang Bisaya, ngunit may magkakaibang morpolohikal na katangian. Habang ang Limola study ay nakatuon lamang sa isang wika at internal na sistema, ang kasalukuyang pag-aaral ay nakasentro sa paghahambing ng variety ng wika, kung paano nag-iiba ang anyo, gamit at focus ng pandiwa batay sa heograpiya, kultura at sosyal na konteksto ng Zamboanga del Sur at Siquijor. Para sa aming pangalawang kaugnay na pag-aaral na pinamagatang A Morphological Perspective on Verb Formation, a Contrast Analysis of Exes of English, Indonesia, and Banjar Kuala Language of South Borneo. Ito ay foreign studies na sinulat ni Hinki at Ratna. So, nandyan na yung metodo, layunin, at resulta. So, ito ay may kaugnayan sa aming pag-aaral dahil nakatuon ito sa pagsusuri ng morpolohikal na proseso ng paglalapi at kung paano ito nakaapekto sa pagbuo ng pandiwa. Sa parehong paraan, layunin nito na may paliwanag ang structural na katangian at pagbabago ng mga salita bilang produkto ng panlapi. So, ang kaibahan nito ay ang pag-aaral ni Hinki at Ratna ay komparatibong pag-aaral na tumatalakay sa tatlong magkaibang wika mula sa magkaibang pamilya ng wika. Samantalang, ang aming pag-aaral ay nakatuon lamang sa isang wika, which is Bisaya, at sinusuri ang pagkakaiba ng paggamit ng panlapi sa dalawang rehiyon na sa Zamboanga del Sur at Siquijor. Para sa pangatlong kaugnay na pag-aaral na pinamagatang paglalapi ng mga pandiwa sa Cebuanong Binisaya, modelong structural at sosyolingwistiko. Ito ay isang lokal na pag-aaral na sinulat ni Bacalla 2021. So, nandyan na yung metodo, layunin, at resulta. Hindi ko na yan babasahin. So, paano ba ito nagkaugnay sa aming pag-aaral? Nagkaugnay ito sa aming pag-aaral dahil layunin itong masuri na ang paglalapi ng mga pandiwa sa wikang Bisaya na nagmula sa iba't ibang panlipunang domain at makagawa din ng pagsusuri hinggil sa paglalapi ng mga pandiwa ayon sa focus. Ang kaibahan nito sa aming pag-aaral ay ito lang ay nakatuon sa iba't ibang lalawigan pero isang rehiyon. Ang aming pag-aaral ay nakatuon sa iba't ibang lalawigan at iba't ibang rehiyon. At ang huling kaibahan ay ang naunang pag-aaral ay makabuo ng pagsusuri sa regional na wika, samantalang ang kasalukuyang pag-aaral ay makita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang lalawigan. Para sa pang-apat na kaugnay na pag-aaral na pinamagatang morpho-analysis ng wikang Tagalog at wikang Cebuanong Binisaya, paghahambing pag-aaral. Ito ay isang lokal na pag-aaral na sinulat ni Bacalla 2019. So, nandyan na yung metodo, layunin at saka resulta. So, ang pagkakatulad nito sa aming pag-aaral ay sinuri din ang pagkakatulad at pagkakaiba sa anyo at gamit ng mga morphema sa dalawang wika. Pero ang pagkakaiba ay, yung sa amin is, ang pagkakatulad at pagkakaiba ng paglalapi sa makadiwang salita. At ang sa amin din ay hindi nakatuon sa Tagalog at Cebuanong Binisaya, which is nakatuon sa lalawigan ng Zamboanga del Sur at Siquijor. Para sa aming panglimang kaugnay na pag-aaral na pinamagatang Determining the Morphological Similarity of Filipino and Norte Samaron Verbs. Ito ay isang lokal na pag-aaral na sinulat ni Bulan 2018. So, nandyan na din yung metodo, layunin, at saka resulta. Hindi ko na yan babasahin. So, ang pag-aaral na ito ay nagsisilbi ding gabay at suporta sa aming metodolohiya at interpretasyon ng morpolohiya ng mga pandiwa. Kasi parehong layunin na mas mapalawak ang kaalaman sa struktura ng mga panlapi at salitang ugat sa pagbuo ng pandiwa. Pero ang saklaw nito ay ang naunang pag-aaral ay inihambing ang wikang Filipino at ni Norte Samarnon na ang focus ay sa mga aspekto ng pandiwa. Pero sa amin, or samantalang sa aming pag-aaral ay nakatuon sa focus ng paglalapi ng mga pandiwa at naglalayong maipakita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng paglalapi sa makadiwang salita.
Dumako naman tayo sa metodolohiya ng aming pag-aaral. Kami ay gagamit ng kwalitatibong disenyo sa pamamaraang deskriptibong paglalarawan na ayon kay Criswell 2013, nakatuon ang kwalitatibong disenyo sa pag-unawa sa mga karanasan at kahulugang ibinigay ng mga tao sa isang fenomeno sa kanilang natural na kapaligiran. So, naugnay ang aming pag-aaral dahil layunin naming matukoy at unawain ang wika sa iba't ibang domain ng lipunan. So, ang aming pag-aaral ay isasagawa sa Zamboanga del Sur na nasa kanlurang parte ng Mindanao at Siquijor na nasa sentrong Visayas. So, sa respondente ng aming pag-aaral ay gagamit kami ng purposive sampling na isang non-random sampling na sadyang pumipili ng kalahok batay sa kaugnayan na paksa. So, kami ay pipili ng 6 na kalahok mula sa iba't ibang domain ng lipunan na nalahati sa 10 tao na nagtatrabaho sa simbahan or mga pare or pastor, ganun. 10 guro o mag-aaral, 10 manggagawa, 10 tao na nagtatrabaho sa sektor ng medical, at 10 tao na nagtatrabaho sa environmentalist. Upang masuri ang iba't ibang gamit ng wikang Bisaya sa iba't ibang domain o sa bawat larangan. So kami ay gagamit ng talatanungan upang makuha namin ang mga salita sa iba't ibang domain ng lipunan at susundan din namin ng panayam o interview bilang pangunahing instrumento sa pangangalap ng pagkuha ng datos.